Magandang araw, Hukom, at sa inyong lahat, Your Honors. Akala ko noon sa mga palabas lang nangyayari ang mga kababalaghan na nagaganap. Hindi ko man lang inisip na mangyayari rin pala sa amin ang ganong sitwasyon, na makakarating kami sa puntong kailangan naming magdesisyon at mamili kung sino bang mas mahalaga, ang mga kaibigan o sarili namin. Napakahirap mamili, Hukom, lalo na't kapakanan mo ang iniisip mo. Pero mahirap din bitawan ang pinagsamahang matagal nang nabuo. Ngunit sa gitna ng panganib, may mga pagkakataong kailangan mong maging matatag at maging matapang. Hindi para sa sarili, kundi para sa mas nakararami. Ako nga po pala si Kim, hindi ko tunay na pangalan, at ito ang aking kwento. Joshua, ang bagal-bagal mo namang kumilos. Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito, oh. Para kang babae kung kumilos. Ang tagal, grabe. Kaya nga, nagugutom na lang ako sa sobrang tagal niya. Kanina pa kaya kami nandito, naghihintay sa'yo, oy. Ay nako, kayo talagang mga babae, puro reklamo. Kapag naman kayong mabagal kumilos, hindi kayo nakakarinig sa amin ng reklamo Ay nako, Insan Darren, totoo yan. Lalo na yan si Mariel. Akala mo kung pagong makakilos, sobrang arte pa. Kaya kung meron mang mabagal kumilos, hindi ako, no? Kundi kayong mga babae. Hindi ako tututol dyan, ha? Dahil totoo namang ang bagal talagang kumilos ni Mariel. Grabe. Yan, pinagkakaisahan nyo na naman ako. Ako na lang palaging nakikita nyo. Wala na bang iba, ha? Pero ano na, Joshua? Kanina ka pa nga naman dyan. Kung hindi lang ikaw may-ari ng coaching sasakyan natin, siguradong iniwan ka na namin. Hay, kaya nga, sobrang tagal kaya. Oy, siguraduhin nyo lang na maganda yung pupuntahan natin, ha? Kim, sigurado yun. Wala pang nakakapunta doon, tayo pa lang. Ha? Hindi ba delikado yan, Joshua? Creepy naman. Sigurado ka pa talaga na doon tayo pupunta? Ikaw na nga nagsabi na wala pa nakakapunta dun Sa pagkakaalam ko lang naman yun, kasi nga sobrang taas ng bundok. Pero malay nyo, sa ibang lugar, di ba? Teka ha? Hindi naman tayo mapapahamak dyan, Joshua. Wala yan, magtiwala lang kayo sa akin. Yeah, sure. Sabi mo Saka ayoko rin sa bahay. Maganda na rin to para naman makalanghap ako ng sariwang hangin. Bakit, Mariel? Ano na namang ginawa ng pamilya mo sa'yo, ha? Ay, as usual, Darren. Para pa rin akong invisible sa paningin nila. Ganun ba? Mariel, ayos lang yan. Nandito naman kaming lahat Kaya nga, tama si Kim. Saka hindi ka namin iiwan, ha? Ay, naku, siya. Ang drama. Halika na nga, tara na. Ay, teka, sandali. Nasaan si Ryan? Oo nga, no? Hindi mo ba siya nakita, Darren? Hoy, siguro galing lang ako si no? Puro kasi kayo chismisan dyan hindi nyo na ako napansin. Oh, yan na. Kumpleto na tayo. Tara na. Uy, ate, sigurado ka bang pumayag si na mami at daddy? Oo nga. Basta daw ba hindi tayo mapapahamak Tsaka isang gabi lang naman tayo dun, diba? Hoy, sino nagsabi? Baka abutin tayo ng 2 araw doon sa ganda ng lugar na yon. Sigurado akong mahihirapan kayo makauwi ka agad. Hayaan nyo sila, tita. Wala rin naman sila magagawa Nandun na tayo. Ay naku, ikaw talaga pasaway ka, Joshua. Basta, isang gabi lang tayo doon dahil yun ang sabi nyo nung una, diba? Kaya nga, kinabukasan may trabaho na tayong lahat, no? Sige na. Tara na, let's go. Gusto ko nang umalis Hukom, kaagad na kaming bumiyahe papunta sa sinasabi ni Joshua na bundok. Ito ang bundok na pinakamataas dito sa lugar namin. At dito nila naisipang mag-hiking para daw thrilling. Hindi rin naman ako nagreklamo dahil minsan lang naman to at magandang experience din to para sa akin. Kasama ko ang kapatid ko na si Darren at ang pinsan ko na si Joshua. Pati na rin ang mga kaibigan namin na sina Mariel at Ryan. Alam nyo kasi dahil sa sobrang busy namin sa buhay, minsan lang din kami talaga magkita-kita. Kaya naman naisipan nilang mag-hiking na lang. Uy, Josh, paano yan? Dito mo nalang iiwan ang kotse mo? Mukhang dito lang talagang pwede. Wala rin namang ibang pag-iiwanan, no? At saka walang bahay dito. Mukhang wala rin makakakita. Baka mamaya wala na tayong sakyan pa uwi natin,
Ayoko maglakad. Layo pa naman nung sa atin. Di sumakay ka sa kalabaw. Makakauwi ka rin naman nun, no? Yun nga lang, mga 48 years. It's not funny, Ryan, ha? Ikaw kaya pasakayin ko sa kalabaw hanggang sa inyo. Hoy, tama na nga yan. Tara na. Magsimula na tayo maglakad para hindi tayo abutan ng gabi sa daan. Baka rin kasi may mababangis na hayop sa gubat na madadaanan natin. Kaya dapat maghanda tayo. Teka, nagdala ako ng kutsilyo kung sakali. Buntot pagi, nagdala ba kayo? What? Buntot pagi? Ano naman yun? Saka para saan? Seryoso ka ba, Ryan? Sa ganitong henerasyon? Sa tingin mo ba may aswang pa dito sa gubat? Hoy, paring Darin, para lang sigurado tayo, no? Malay mo naman, di ba? Malay nyo naman, tama si Ryan. Mabuti nang nag-iingat, diba? Hindi naman kasi natin alam kung anong meron sa loob ng bundok na to, eh. Pero kung iisipin ninyo ha, anong taon na ngayon? Di na uso yung mga aswang-aswang na yan, no? Sa totoo lang, no? Baka nga magulat na lang tayo, meron na palang isang lugar dyan sa bundok na yan na nakatago. Pero ang may-ari ay ang mga korap na politiko, diba? Bakit naman nadamay sila? At paano nyo naman nasabing sa panahon ngayon hindi na pwedeng magkaroon ng aswang, ha? Hindi naman natin alam kung nasan sila, eh. Baka nga yung iba namatay na, pero marami pa rin silang namumuhay dito sa mundo natin, no? At saka 'di ba, meron pa rin tayong mga katutubo sa iba't ibang probinsya, kaya huwag kayong manghusga kaagad, no? Tama naman kayo, pero kasi wala na tayong nababalitaan na kinain ng aswang o kung ano man tungkol sa aswang. Kaya medyo mahirap yung paniwalaan, Ryan. Ay, hindi naman namin sinasabi na maniwala kayo, Joshua. Sinasabi lang namin ni Ryan ang posibleng mangyari. So, sa atin naman, no? Nagpapauto ka sa sinasabi ni Ryan, eh. Hindi naman kayo mali at hindi rin siya mali. Kaya anong problema? Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo yun, di ba? Oy, tingnan niyo tong nasa bewang ko. Pangontra to sa aswang. Teka, ano naman yan? Di dinikdik na bawang. Yuck, gosh! Wait lang, asin ba kailangan mo? Ang dami nating dala niyan. Ay, Osya, wag mo nang pansinin yan, Mariel. Lumakad na lang tayo ng lumakad, ha? Kaysa pag-usapan yung mga aswang na yan, ha? Hindi ko alam kung bakit natin pinag-uusapan. Mahala ka nga dyan, Joshua. Uy, Kim, naniniwala ka naman sa akin na may aswang talaga, di ba? Oo naman, Ryan. Hindi kasi natin alam kung ano ba talaga nangyari sa mga sinaunang aswang. Pero ang alam ko kasi, napapasa yung pagiging aswang. Kaya siguro hanggang ngayon, meron pa rin, di ba? Oo, ate. Hinay-hinay lang. Nahahawa ka na kay Ryan, eh. Lumayo ka nga dyan. Anong nahahawa? Hindi ako nahawa sa kanya. Talaga namang posibleng may mga aswang pa sa ngayon, eh. Nadali mo, Kim. Totoo talaga sila. Sabi sa akin ni Lolo, hindi sila mauubos. Minsan nga daw, nagtatago lang sila, eh. At ang iba, kagaya natin, kanyang tao. At hindi natin kaagad sila makikilala. Ryan, sabihin mo nga, nakakita ka na ba ng aswang, ha? Hindi pa. O, kita mo na. Kaya huwag kang magsasabi ng mga ganyan kasi wala ka pa naman nakikita. Hindi mo mapapatunayan na totoo talaga sila. Kaya ikaw, Ate Kim, huwag kang maniniwala sa Ryan na yan, no? At bakit naman hindi? Wala ka rin namang dahilan para hindi ko siya paniwalaan, eh. Alam mo, ate, laking probinsya yan si Ryan. Alam ko. Kaya nga mas pinaniniwalaan ko siya, eh. Hoy, kayong magkapatid. Hindi naman dahil taga-probinsya ako kailangan mo na akong paniwalaan, no? Alam ko din naman yun. Ay, naku ate, ewan ko sa inyong dalawa. Ay naku, ikaw talaga, Darren. Ate mo ako, ha? Kasi naman, te, ang weirdo mo. Ha? Bakit naman? Kasi ang hilig mo sa mga ganyan, eh. Baka mamaya may masama nang nangyayari sa'yo, ha? Hoy, posible mangyari yan. Kapag pumupunta ako sa inyo at napapadaan ako sa kwarto niya, puro aswangan ang pinapanood at pinapakinggan. Bakit naman? May masama ba doon, Joshua, ha? Uy, talaga, Kim? Mahilig ka talaga sa mga ganun? Oo, hindi kasi ako mahilig sa mga romance na palabas. Gusto ko yung may thrill at yung tipong mapapaisip ako sa susunod na mangyayari. Kaya ka pala sumama dito, ate, no? Kahit hindi ka naman mahilig lumabas. Kaya pala wala kang boyfriend eh. Hindi ka mahilig sa mga romantic movies. Hindi talaga. Saka ayoko pa magka-boyfriend. Hindi pa ako ready. Wow, ate, hindi ka pa ready? 30 ka na, ha? Ano namang problema dun? Pare-pareho lang tayong busy at pare-pareho lang tayong walang karelasyon. Kaya wag niyo akong inaano dyan, ha? Totoo naman sinabi ni Darren, Kim. Ikaw naman talaga pinakamatanda sa atin, eh. Hoy, kailangan talagang ipangalandakan, ha? Yung edad, ha?
Oo, bakit? Ano nangyari, Mariel? OMG, ang ganda! Tingnan nyo! Wow! Ay, Diyos ko naman. Akala ko kung ano nangyari sa'yo, Mariel. Bakit? Oo nga, tama si Ryan. Ang OA mo talaga. Bakit ba? Sinagulat ako di ba? Sa bagay. Pero alam mo, Mariel, wala pa yan. Kapag nasa taas na tayo, mas maganda pa dyan. Ang ganda nga. Grabe, kitang-kita ang buong syudad, malapit na ba tayo? Excited na ako Anong malapit? Wala pa tayo sa kalahati, no? What? Sa haba ng nilakad natin? Ha? Wala pa tayo sa kalahati? Ano ba yun? Hayaan mo na, Mariel. Maganda rin naman na makikita natin kapag nasa taas na tayo Sana hindi tayo abutan ng gabi sa daan. Ayoko pang mamatay Hoy Ryan, saka pang OA Sige, isipin na nating walang aswang dito, no? Pero may mga mababangis na hayop at hindi tayo makakatakas dun, no? Kaya nga bilisan na nating maglakad para hindi tayo abutan ng gabi. Ay, Kim, oo nga pala. Nagdala ako ng buntot pagi. 3 yun. Baka gusto mong hingin ng isa. Hoy Ryan, anong binubulong mo sa ate ko, ha? Ay, wala. May sinasabi lang ako Bilisan mo na nga. Baka dumidiskarte ka sa kanya, ha? Hindi, no? Sige lang, Ryan. Akin na yung isa, ha? Oh, sige, ito. Dinala ko yun para sakali man na hindi natin magamit sa aswang, di sa mabangis na hayop natin gamitin. Sinasabi ko na nga ba aswang na naman yung pinag-uusapan nyo, no? Hindi pa ba kayo natatapos sa aswang-aswang na yan, ha? Ay, naku, tama na nga yung kakaaswang yung dalawa. Iba na lang ang pag-usapan natin. Sige na. Kaysa naman kasi buhay mo pag-usapan namin, di ba? Di nagalit ka pa. At bakit naman kasi buhay ko pa? Kasi, tingnan mo yan, oh. Tingnan mo yan. Wait! Oh, bakit na naman, Mariel? Tayo ba naapakan ko? Yuck! Oh, bakit ka ba tumatawa dyan? Kadiri! Ang bilis ng karma, no? Yan na pala mo, Mariel. Kasi sobrang kaartehan mo. Ikaw tuloy yung kinarma. Bakit ba kayo tumatawa? Kadiri to, no? Tingnan mo na lang. Ayoko nga. Di bahala ka. Maiwang ka dyan. Ew, yuck! Ang baho, Kadiri! Buti nga sa'yo. Buwisit, Kadiri talaga. Yuck, yuck! Hoy, bilisan mo na nga dyan. Iiwan ka namin. Sige na. Hindi niyo talaga ako tutulungan? Nakakadiri to. Kadiri talaga. Hoy, Mariel, nakabota ka. Hindi naman yan naaabot sa paa mo. Ano ba? Ang OA mo talaga. Kahit na, naaamoy ko pa rin ang baho ng tae. Ang baho talaga. Tayo ba naman yan ng kalabaw Ang dami Nakakainis naman. Kahit saan na lang dumudumi. Siguro dahil kasi dito sila nakatira. Ikaw talaga, Mariel. Hindi ka talaga nag-iisip. Sayang yung ganda mo kung wala ka namang utak, no? Hoy, teka sandali. Personalan na yan, Hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Di ikaw nang matalino, no? Ay, talaga. Di ka naman gwapo. Hindi naman ako tumatapak ng tae. O siya, tama na yan. Ipunas mo na lang yung bota mo sa damo para mawala yung tayo ng kalabaw. Hoy, ang iingay ninyo. Alam nyo ba yun? Pwede ba tumahimik lang kayo? Nasa gubat pa naman tayo. Baka manuno tayo dito Ha? Nuno? Ano, nuno sa punso? Oo. At saka sigurado ako may ibang nilalang pang nakatira dito sa gubat, no? Ay nako, yun na naman tong si Ryan, no? Kung ano-ano kababalaghan na namang sinasabi. Alam mo, Ryan, pwede ka na mag-albularyo sa probinsya nyo. Hoy, Darren, albularyo nga ang lolo ko, no? Kaya naman ang dami mong alam no? Hoy, Arte, mabuti nga nag-iingat, no? Hanggang ngayon naman may naniniwala pa rin sa sinuunang pamahiin. Alam mo, hindi naman masama ang maniwala. Hindi rin naman masama kung ayaw niyong maniwala. Pero maganda na yung nag-iingat tayo. Makinig na lang tayo kay Ryan, yun. Ay nako ate, pagdating talaga sa kababalagan kasundo mo yung si Ryan no? Oo naman. Kaya nga, di ko rin alam kung bakit mahilig dyan si Kim Si Ryan maintindihan ko pa. Pero tong si Kim, kay Darren di mo kayo nakatira sa probinsya, di ba? Hoy, Joshua, hindi lang naman sa probinsya may ganyan, Kahit sa syudad meron din. Wag lang talaga tayo magsisi kapag may hindi magandang nangyari sa inyo, ha? Walang sisihan, ha? Alam nyo, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin Sinasabi ko lang. Nasa inyo naman yun kung maniniwala kayo o hindi, di ba? O siya, sige na. Pero guys, napansin nyo ba? Ang tataas ng mga puno dito, no? Tama ka, Joshua. Medyo nakakatakot nga
O Ryan, baka sabihin mo na naman may kapre dito ha? Ba Darren, malay mo. Hindi na natigil sa asaran ang paglalakad namin. Wala kaming ibang nakita kundi ang matataas na mga puno, matatalas na halaman at kung ano-ano pa. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nagpapahinga lang kami ng saglit kapag napapagod na. Pero di magtatagal ay magpapatuloy na kami sa paglalakad. Uy, guys, malayo pa ba tayo? Mariel, malapit na. Paano ka naman nakakasiguro? Wala ka namang mapa. Wala din signal dito, no? Basta alam kong malapit na tayo. Teka, sandali ah. Huwag muna kayo maingay. Ay, bakit Kim? Ihanda mo yung asin. Ano? Asin? Gosh! Ang daming gumagalaw. Baka naman hangin lang. Darren, sa tingin ko hindi yan hangin lang. Baka malaking ahas o mababangis na hayop. Wala naman sigurong tigre dito, di ba? Malay namin, Josh. Ikaw ang nagdala sa akin dito eh. Teka, huwag muna siguro tayong lalayo sa isa't isa. Lumapit kayo dito para kung sakali mang may masama mangyari, magtutulungan tayo. Ay nako, medyo nagsisisi na ako, sumama ako dito Hoy Ryan, ngayon ka bang magsisisi? Darren, tumigil ka nga muna. Hindi ka nakakatulong eh. Mas lalo mo lang pinapagulong sitwasyon. Hukom, nakaramdam kami sa paligid ng kung anong mangyayari. Dahil ang dami na naming naririnig na kaluskos, yung tipong maraming nakatingin sa amin pero hindi namin nakikita. Palingalinga ako sa paligid para lang makasiguro kung may magtatangka ba sa buhay namin o wala. Gosh, ayoko na dito. Mariel, tumahimik ka nga. Diyos, dapa! Shit, ano yun? Teka, si Bat yun ah. Oo, sibat nga. Ibig sabihin, may mga tao dito ngayon. OMG, baka mamaya gawin nila tayong pagkain ah. Marami ba sila? Hindi malabo yan, Mariel. Sa tingin ko, hindi lang 5 nandito eh. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin alam eh. Medyo kinakabahan na ako. Guys, dapa! Hukom, lahat kami ay nagsidapaan at kumilos nang ilang sibat na naman ang tatama sana sa amin. Mabuti na lang at mabilis ang naging kilos namin dahil nakadapa kami kagad. Maya-maya pa, nakakita kami ng mga taong nakapaalang na lumabas mula sa matatalas na damo. Tinutukan nila kami ng sibat at pinipilit na tumayo. Hindi nga sila 5. Buisit! Oh gosh! Tumayo na kayo! Bilisan nyo! Mga babae naman pala sila lahat eh. Wala ni isang lalaki sa kanila tingnan mo. Oo nga no, ang weird Ang weird nga, pero nakakatakot sila. Lalabanan ba natin sila? Ano ko ba naman, Joshua? Sa tingin mo ba may laban tayo sa mga yan? Wala nga tayong armas kagaya na sa kanila eh. Oy Joshua, ikaw na lang kaya lumaban sa kanila. Tingnan mo nga yung mga yan Mas mukha ba silang malalakas kesa sa'yo? Oo nga, tama si Mariel. Huwag na nga kayo mag-away. Mamaya lalo tayong mapahamak dyan eh. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lang lumapit sa amin ang mga babae at wala kaming nagawa nang itali nila ang mga kamay namin. May sinasabi sila pero hindi namin maintindihan dahil mukhang may sarili silang lengguwahe. Hoy! Ano ba? Saan nyo kami dadalhin? Bitawan nyo nga ako. Aray, ang sakit ng pagkakatali nyo Ay! Ang higpit ng tali ko sa kamay Saan ba tayo dadalhin ng mga to? Itanong mo kaya yun sa sarili mo. Ang sabi mo sa amin, ligtas tayo dito eh. Ano to Joshua? Uy, ano ba? Ito na nga, naglalakad na ako Ikaw naman di makapaghintay, kiss kita dyan eh. Huwag nga kayong maingay. Ano ba? Ito kasi si Sexy eh, tinutulak pa ako. Naglalakad na nga yung tao Ryan, sasagot ka pa talaga Alam mong nasa panganib na nga ang buhay natin. Paano kung saktan tayo niyan? Di nagkandaleche-leche na naman tayo. Pare-pareho lang naman tayong ayaw mamatay dito eh. Akala ko ba walang ibang tao sa bundok na to Joshua? Insan, yun din naman kasi talaga ang alam ko eh. Dapat kasi inalam mo muna. Ikaw na rin ang nagsabi na wala pa nakakapunta dito eh. Kayo talaga Ako na namang sinisisi ninyo. May choice naman kayo, wag sumama sa akin Bakit parang kasalanan ko to ngayon? Hey! Kasalanan mo talaga Hindi naman sa sinisisi ka namin, pero... Hindi, yun ang tono ng pananalita nyo. Guys, pwede ba? Tama na yan. Oh, Joshua, kumalma ka nga muna. Makinig ka muna sa amin. Lumalabas na rin ang tunay niyong ugali. Sinasabi ko na nga ba Ay, nako. Hoy, ano ba sinasabi mo? Lumalabas ang tunay naming ugali. Gusto mo talagang ipakita ko sa yung tunay ko ugali, ha? Darren, tumigil ka na.
Hindi tong tamang panahon para magsisihan tayo. Kailangan nating magtulungan para makaalis dito. Ha? Paano naman kasi tayo makakaalis? Tingnan nyo, oh. Kaliwat kanan may bantay. Ano ba yan? Hoy, wala na tayong takas sa kanila. Kailangan na lang nating mag-ingat at huwag gumawa ng bagay na ikakapahamak natin sa kamay nila. Oh, gosh. Ayoko pang mamatay. Please. Oh, please. Hoy, Mariel, minahon ka nga lang. Pwede Lahat ba? naman tayo mamamatay eh. Kailangan na lang nating sundin kung ano ba talagang plano nila sa atin. Siguradong dun din naman ang hantong natin. Sa tingin nyo sa taas ng bundok na to ay may magliligtas sa atin? Medyo malabo yata yun. E di iligtas natin sarili natin. Ryan, may ideya ka ba kung anong uri ng mga tao to? Kim, sa tingin ko, mga normal din lang silang mga tao. May kakayahan lang siguro sila na hindi natin kaya at malamang dahil lang yun sa pamumuhay nila dito sa bundok. Malamang yung tribo nila nakatira dito sa bundok. Yun nga din ang hinala ko eh. Hindi rin kasi natin sila maintindihan. May sarili silang lengguwahe. Tama ka. Baka naman naiintindihan nila tayo. Paano na yan? Sa tingin ko naman hindi, Mariel. Alam mo, Kim, yun din ang hinala ko. Kanina pa sila tahimik eh. O baka nakikinig lang sila sa sinasabi nyo. Tapos sasabihin nila sa pinuno nila kung ano ba talagang plano nyo. Subukan mo ngang kausapin, Ryan. Ikaw ang malapit dyan sa katabi mo eh. Yung nga, baka mamaya bigla na lang ako sibatin ng mga yan eh. Excuse me, ate. Bakit ang pangit mo? Uy Mariel, ano ka ba? Mas lalo mo lang tayong ipapahamak niyan eh. Di bang sabi niyo kausapin? Ayan, kinakausap ko na, no? Pero hindi sa ganyang paraan, Mariel. Oo nga, Sige na nga, ito na. Kakausapin ko na ng maayos. Ayusin mo ah. Excuse me, ate. Saan niyo po ba kami dadalhin? Papatayin niyo po ba kami? Kung papatayin niyo po kami, please. Maawa po kayo sa amin. Hindi naman po kami masasamang tao eh. Mababait po kami, promise. Pakawalan niyo lang kami, please. Hindi pa man natatapos magsalita si Mariel, ay bigla na lang siyang tinutukan ng sibat ng dalawang babae sa kanyang leeg. Kaya napahinto siya sa pagsasalita na ikinagulat naman namin. Hoy, ano ba? Huwag po. Please. Maawa po kayo sa akin. Mariel, please. Huwag na nga lang kayo magsalita, guys. Mas lalo tayong napapahamak eh. Totoo nga. Naku, naiintindihan nga nila tayo. Hindi. Nainis lang siguro sila kasi puro tayo daldal. Manahimik na nga lang tayo. Hukom, ilang saglit pa ay nakarating na kami sa isang patag na lugar kung saan may maliliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa. Maliliit lang ang mga ito. Dikit-dikit ang iba at ang iba naman ay magkakalayo. Napatingin ako sa paligid dahil ang nakikita ko lamang ay puro mga babae. Ni isang lalaki, wala akong nakikita sa lugar na ito. Nakatingin sila sa amin na para bang masasama kaming mga tao at sa itsura nila ay parang gusto kaming saktan. Kim, iba ang kutob ko sa mga taong nandito. Ako rin eh. Parang may binabalak talaga sila sa ating masama. Ang weird naman. Bakit puro babae ang nandito? Baka naman kasi baryo to na puro babae lang ang nakatira. Imposible yun, Darren. Wala namang ganun, no? Pwes ngayon meron na. Tingnan nyo, halos wala tayong makitang ibang mukha. Lahat sila, puro babae. Naku, tingnan nyo. Ganun kalakas sa mga babae dito. Dahil pa nito yung mga lalaking nagji-gym, no? Nakaya nga niyang buhatin yung kahoy na yun eh. Ang laki nun ha. Kahit tata ko, hindi ko kaya yun eh. Ikaw ba naman? Parang ang lampa mo naman talaga. Ay, ano ba talagang plano ng mga to sa amin? Hindi naman sila mukhang aswang, pero mukha silang masasamang tao. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang bahay na kubo rin pero mas maganda kaysa sa mga nauna naming nakita. Iniwan nila kami sa harapan ng kubo na yun na nakatali pa rin ang mga kamay namin. Ilang saglit lang ay may lumabas na isang matanda sa kubo. Puno ito ng matitingkad na kwintas at porselas. Mayroon din itong suot sa kanyang ulo na akala mo ay korona. Maligayang pagdating sa aming baryo. Ha? Marunong ka magtagalog? Ako ang bukod tanging nakakapagsalita ng Tagalog sa lugar na ito. Excuse me? Pwede niyo na po ba kaming pakawalan? Ang sakit na ng kamay ko eh. Anong pakawalan ang sinasabi mo?
Ano po ba talaga ang gagawin niyo sa amin? Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo eh. Kaya sige na, pakawalan niyo na po kami. Hindi maaari. Dahil ang lugar na tinapakan nyo ay pagmamay-ari ko. Hindi nyo ba alam na ang mga taong pumupunta sa lugar na ito ay hindi na nakakabalik sa kanilang pinanggalingan? Oh my God, hindi pwede! Ayoko pong mamatay! Mamayang gabi, makikita nyo kung bakit. Bakit hindi nyo na lang po sabihin sa amin? Balak nyo ba kaming patayin, ha? At kung sabihin kong oo, may magagawa ba kayo? Wala rin naman kayong magagawa, di ba? Hindi kayo makakalabas sa baryong ito ng buhay. Sino ba talaga kayo, ha? Bakit nyo ito ginagawa sa amin? Gusto nyong malaman? Sige, sasabihin ko. Isa sa mga tradisyon ng baryong ito ang mag-alay ng mga lalaki sa aming alaga. Nakaugalian na yon dahil para sa amin, ang mga lalaki ay salot sa lipunan. Kaya kung mapapansin nyo, walang lalaki sa lugar na ito, kahit isa. Ano? Iaalay, ipapakain kami sa alaga? At sino naman yung alagang yun? Malalaman nyo rin mamaya. Ay. At anong gagawin niyo sa aming mga babae ha? Kaya nga, huwag niyo kami papatayin ha? Mamimili kayo. Mamimili? Anong pagpipilian? Magsisilbi kayo sa akin at magiging kaisa namin o maghihintay kayo ng kinabukasan sa isang tradisyon kung saan kayo ay pupugutan ng ulo sa harapan ng mga taga-baryo na ito. What? Bakit yun naman kami pupugutan ng ulo? Wala naman kaming kasalanan na. Ano ba naman to? Dahil yon sa pagtanggi nyo sa alok ko, katumbas na rin ang pagtataksil. Kaya marapat lang napugutan kayo ng ulo. Teka, hindi naman po yata makatarungan yan. Kaya mamimili kayo. Magiging alipin ko kayo o mamamatay na lang at kakainin namin ang karne nyo. What? Kakainin niyo din kami matapos niyo kaming patayin? Yuck! Kadiri, no? Baka nakakalimutan nyo. Ang baryong ito ay malayo sa syudad at wala kaming pakialam sa pinandidirihan nyo dahil lahat ng karne sa amin ay pagkain. Mukha nga. Meron pa kayong isang gabi para mamiling dalawa. Bukas na umaga, hihingin ko ang inyong kasagutan. Ngayong gabi ay inyo munang saksihan ang karumal-dumal na sasapitin ng inyong mga kaibigan. Hindi kami papayag. Sayaw nyo man o sa gusto. Wala na kayong magagawa. Nang sabihin niya yun, ay may binanggit siyang salita at bigla na lang kaming hinila ng mga babae papunta sa isang kulungang kahoy. Kinalagan muna kami ng tali bago kami ikinulong sa loob. Ayos lang ba kayo? Grabe yung mga yun, ang brutal nila. Oo nga, pero mga tanga. Ha? Anong ibig mong sabihin, Joshua? Hindi naman nila kinuha ang mga gamit natin. May mga kutsilyo kayong dala, hindi ba? Oo nga, makakatakas tayo dito. Nako, itago nyo bilis. Baka makita pa nila. Ilagay nyo na lang dito sa likuran natin. Umupo kayo, bilisan nyo. Pero guys, ayoko pa mamatay scary yun. Buti nga kayo, bukas pa mamamatay eh. Kami kaya, mamayang gabi na ilang oras na lang ang natitira para sa amin. Pero alam nyo, iniisip ko pa rin kung anong halimaw yung sinasabi nilang alaga eh. Malakas ang kutob kong halimaw ngayon, kaya kailangan nating makatakas. Mag-isip pa tayo ng plano. Paano ba tayo makakatakas dito, ate? Tignan nyo, nakakadena pa tong kulungan. Akala mo naman mga mababangis na hayop ang kinulong. Mukha ka namang unggoy eh. Hindi naman sila nagkamali. Kaya bagay ka lang na makulong dito, Darren. Ba't talagang... Oo, Darren, wag mo nang patulan. Nakakabwisit na yung kaibigan mo, ate. Uy, tigilan nyo na yan. Alam nyo, malakas ang kutob kung hindi sila mga ordinaryong tao. Hindi talaga. Ang lalakas nila naramdaman nyo rin ba yun? May kutob nga din akong may aswang dito eh. Kaya dapat na mag-ingat. Ay naku ate, aswang na naman. Bakit sa tingin mo ba mga ordinaryong tao ang kakain ng karne ng tao? Tama, nakakadiri kaya yun. Iniisip ko palang nakakainin ko ang mga karne nyo. Nasusuka na ako eh. Paano pa kaya kapag kakainin na talaga? Uy, teka sandali. Tingnan nyo. Mukhang naghahanda na sila para sa tradisyon na gagawin nila mamaya. Grabe talaga. Hindi ko talaga maiisip na mangyayari to ngayon.
Uso pa pala yung mga ganyang klaseng tradisyon sa mga tao. Oo naman, Darin. Di kasi kayo naniniwala eh. Ah, ganun. O sige nga, Ryan. Sabihin na nating naniniwala ako sa inyo ni ate. Paano nyo ngayon mababago? Ha? Wala din naman, di ba? Saka hindi ba halatang halata kanina pa tayo nandito at wala tayong makitang ni isang aswang? Sangayon ako kay Darren. Baka nga isang tribo lang talaga sila na kinalakihan na ang tumira dito at sinasagawa ang kanilang tradisyon. Pero, ang pangit ng tradisyon nila ha? Bakit may paalay-alay pang ginaganap no? At saka, bakit puro lalaking iaalay nila? Narinig nyo naman ang sinabi niya, di ba? Mga salot daw kayo. Hindi naman sila nagkakamali dahil totoo namang salot sa lipunan ng mga lalaki. Ay, wow ah. Alam nyo, kesa mag-away kayo dyan, mag-isip na lang tayo ng paraan para makaalis dito. Napapagod na ako sa kakaisip eh. Nakakarindi na yung mga boses nyo. Hindi talaga tayo dito makakatakas. Tignan nyo nga oh, ang kakabal ng mga kahoy at ang laki pa. Kesa naman hayaan na lang natin silang patayin tayo, di ba? Ayoko kaya mapugutan ng ulo. Eh di sumapi ka na lang sa kanila, maging alipin ka na matandang yun. Ayoko rin no. Sa ganda kong to, gagawin lang akong alipin. Ayoko. Bakit? Bagay naman sa'yo maging alipin ah. Oo, mag-aaway-away na naman ba kayo, ha? Nakakainis kayo eh. Mga lalaki talaga, mga salot kayo sa lipunan. Wala nang ginawang tama. Teka lang ha, Ate Kim. Tignan mo naman. Kahit anong gawin natin dyan, hindi natin yun mapuputol. Nagbabakasakali lang naman ako. Naiinip na ako eh. Mas lalo akong kinakabahan kung ilang oras pa tayong mananatili dito. Siguradong pagsapit ng gabi, isasagawa na ang tradisyon. Bakit ba kasi nangyayari sa atin to? Grabe, ang malas-malas naman. Hoy, sino ba sa inyo may balat sa puwet ha? Kaya tayo minamalas eh. Malamang-lamang si Mariel yun no. Kaya tayo minamalas dahil sa kanya. Hoy, anong ako? Wala akong balat ha? We, ayaw mo pang umamin. Di ba nakwento sa amin ni mama mo dati na napaupo ka daw sa tungkuan nyo dahil malikot ka? Kaya ka nagkabalad sa puwet. Buisit ka talaga. Hindi totoo yan ha? Gagawa-gawa ka ng kwento dyan. Totoo kaya yun? Kahit itanong mo pa sa mama mo. Kaya naman pala eh. Mami ka na, Mariel. Hindi nga. Mga buisit kayo. Oh, tama na yan, tama na. Mag-isip na nga kayo ng paraan para makatakas tayo. Hinalughog namin ang buong kulungan para lang maghanap ng pwede naming takasan. Pero wala talaga hukom. Makapal ang mga kahoy at malabong maputol namin ito gamit ang mga kutsilyo lang. Nawalan na kami ng pag-asa at nanahimik na lang ang bawat isa. Pagod na kami at nagugutom pa. Nang sumapit na ang hapon ay nagulat kami nang sunduin kami ng dalawang babae sa kulungan at pinalabas kami ni Mariel. Naku, saan naman kaya tayo dadalhin itong mga to, no? Akala ko ba bukas pa, Kim? Ate Kim, mag-iingat kayo! Kayo rin. Huwag niyong hayaang mapatay nila kayo ha. Pakiusap, gumawa kayo ng paraan. Mukhang malabo na yun ngayon, Kim. Kaya nga gumawa kayo. Huwag kayong titigil. Susubukan ko din gumawa ng paraan dito kung saan man kami dadalhin ito hanggat hindi pa sumasapit ang gabi. Sige ate, susubukan namin. Uy Kim, dala mo ba yung kutsilyo mo? Oo, dala ko. Bilisan mo na, Kim. Baka mamaya pag-initan na naman tayo ng mga to eh. Oo, nandyan na. Sandali lang. Ay, ano kaya sa tingin mo gagawin nila sa atin? Wala din akong ideya eh. Pero ang mahalaga ngayon, malaman natin kung ano pa talaga ang gagawin nila sa ating dalawa. Oh, Kim. Ayoko pa mamatay. Mas lalo naman ako. Kaya nga kailangan nating magtulungan. Kung pwede tayong makiusap sa matanda na yon, makikiusap tayo, ha? Pero sa mukha ng matandang yon, malabo tayong pakinggan eh. Alam mo, ang pangit na nga ng itsura niya, ang pangit pa ng ugali niya. Ayoko maging alipin niya, no? Hindi niya deserve pagsilbihan ng kagaya ko. Sayang naman ang ganda ko kung magiging alipin niya lang ako. Eh sino bang may sabing gusto ko rin siyang pagsilbihan? Kapal naman ang mukha niya kung ganun, diba? Ay, alam mo Kim, nagtataka lang ako. Bakit kaya ni isang lalaki walang nakaligtas sa mga tao na to? Hinayaan na lang nilang gawin silang alay sa alaga nila? Kung ano man yun, ha? Ganun lang? Wala silang ginawa? Ayun ko, hindi ko rin alam eh. Pero kailangan nating gumawa ng paraan para hindi matuloy ang masama nilang balak sa mga kaibigan natin. Ay naku, yung Joshua na yan. Naiinis talaga ako dyan. Kung hindi lang ako mabait, sigurado nga hayaan ko siyang ipakain sa alaga nila. Sinisisi mo pa rin siya sa nangyari sa atin, ha? Oo, buwisit na lalaki
lalaki yan, no? Wala nang ginawang tama. Isa pa yung kapatid mo. Ang lakas din ng tama sa utak. Ako na lang ang palaging pinupunteriya. Nakakainis na, ah. Mariel, nagbibiro lang naman kasi sila. Mabilis ka lang talagang mapikon. Nakakapiko naman kasi talaga. Mga buwisit talaga yung mga yan eh. Shh, tama na. Huwag ka na maingay. Maligayang pagdating sa aking silid. Pumasok kayong dalawa. Ano pong kailangan nyo sa amin? Akala ko po ba bukas pa kami magdidesisyon kung ano ang pipiliin namin? Abay, oo, bukas nga. Pero nais ko lang iparamdam sa inyo kung gaano tinatrato ang mga babae sa lugar na ito. Bilang alipin mo? Wag na lang, no? Hindi ka naman panghabang buhay na magiging alipin. Marami pa kayong pagdadaan ng pagsubok bago maging alipin ko. Ano? Grabe, ang hirap naman yan. Pero bago yon, nais ko munang bigyan kayo ng kaunting pagkain. Alam kong gutom na kayo, kaya huwag kayong mahihiyang kumain, ha? Para saan po ang mga ito? Bilang pagsalubong sa inyong pagdating. Para sa inyong dalawa talaga ang mga yan. Wow, ang dami naman ng mga to. Sige lang. Kumain na kayo. Teka, sa amin po lahat to? Oo naman. Mariel, tumigil ka nga. Hindi natin alam kung anong meron sa mga pagkain na yan. Huwag kang kumain yan. Wala kaming hinalo sa mga pagkain na yan, kung yan ang iniisip mo, bata. Oo, kaya nga, Kim. Mukha namang masarap eh. Halika na, kain na tayo. Ayoko nga, hindi ako kakain yan. Saka isa pa, hindi naman ako gutom. Ha? Sigurado ka? Hindi ka talaga kakain, ha? Hindi talaga ako kakain. Sige, ikaw rin. Wala na kayong pagkain mamaya. Hindi ko kailangan ng pagkain mamaya. Ang sarap, Kim. Grabe. Ayaw mo talaga, ha? Ayoko nga. Masama ang kutob ko sa pagkain na inihain nila sa amin. Pero itong si Mariel, hindi man lang napigilan ng kanyang sarili. Walang alinlangan siyang kumain ng kumain at mukhang sarap na sarap pa. Ilang minuto ang nakalipas ay natapos na siyang kumain. Dinala nila kami sa isang bahay kung saan mayroon doong liguan. May 2 babaeng nag-aasikaso para sa amin na para ba kaming mga prinsesa na kailangang asikasuhin at bihisan. Uy, Kim. Alam mo, para tayong prinsesa dito. Tingnan mo, tinatrato nila tayo ng tama. Mariel, alam mo, masama ang kutob ko dito eh. Hindi maganda. Ano ka ba? Lasapin na lang muna natin habang nandito tayo, di ba? Ano ba talagang plano ng matandang yun sa atin? Oh, tingnan mo. May mga damit pa tayo. Grabe, ang ganda. Uy, Mariel, tumahimik ka nga. Baka mamaya marinig ka ng matanda at sabihing nahuhumaling ka na dito sa lugar nila. Oh, bakit? Hindi ba? Ito nga ang gusto ko eh. Tinatrato akong prinsesa. Yun bang mag-uutos na lang ako nang walang alinlangang susundin ang mga gusto ko? Yun! Mariel, naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Para mo na rin piniling manirahan dito sa kanila kaysa iligtas sa mga kaibigan natin. Parang gano'n na nga. Kasi papatayin din naman nila tayo eh kapag umayaw tayo sa gusto nila. Dito na lang tayo. At least, hindi tayo patay. At para pa tayong prinsesa, di ba? Huy, ano ka ba? Mag-isip ka nga, Mariel. Bakit nasasabi mo yan? Parang sinabi mo na rin na ayos lang na mamatay ang mga kaibigan natin. What? Wala na tayong magagawa sa kanila, no? Kahit magmakaawa pa tayo sa matandang yun, alam mo namang hindi tayo pakikinggan nun, di ba? At wala kang kasiguruhan na mananatili ang trato nila sa atin ng ganito habang buhay. Mariel, tumayo ka na nga dyan at maghanap na tayo ng paraan para makaalis dito. Kailangan nating itaka sa mga kasamahan natin. Para mo na rin sinabing magpakamatay tayo. Hindi tayo mamamatay. Gagawa nga tayo ng paraan ni. Kim, makinig ka sa akin ha. Kapag nahuli nila tayong may ginagawang labag sa kanila, siguradong papatayin tayo ng matandang yun kahit hindi pa dumadating ang bukas. At ayoko yung mangyari, okay? Kaya kung gusto mong tumakas, ikaw na lang. Huwag mo na ako isama. Teka, hindi. Hindi kita iiwan dito, Mariel.
Bilisan mo na. Huwag mo na ako isama. Hindi nga eh. Sumama ka na sa akin. Mas magagawa nating iligtas sila kung tutulungan mo ko. Ayoko nga tumulong, no? Bakit ba ang kulit mo? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Nabulag ka na ba talaga ng mga sinasabi sa'yo na matandang yon? Hindi mo ba alam na lahat ng ito ay panluloko ko lang? Wala akong pake. Malis ka na, bago pa kita isumbong. Ano sabi mo? Isusumbong mo ko? Ano ba? Pabayaan mo na nga ako. Desisyon ko to, Kim. At wala ka na magagawa doon. Mukhang wala nga. Di kaya umalis ka na. Alis na. Chupi. Bye. Napahinga ako ng malalim bago sumulyap muli kay Mariel na patuloy pa rin sa paliligo. Wala na akong nagawa kung hindi ang iwanan siya dahil mas kailangan ako ng mga kaibigan at ng kapatid ko. Babalikan ko na lang siya kapag nagkaroon na kami ng pagkakataon. Mabuti na lang at walang nagbabantay sa amin kanina dahil naliligo kaming pareho sa isang malaking bathtub. Agad na akong umalis doon at sa likuran ako ng bahay dumaan. Sinigurado ko munang walang makakakita sa akin bago ako dumiretso sa pagtakas. Kaagad akong pumunta sa kulungan nila Darren na nasa kabilang panig ng bahay. At lahat ng pwede kong gawin ay nagawa ko na para hindi ako makita ng mga babae. Hoy, ate! Shh! Darren, huwag ka nga munang maingay. Pag may nakakita sa kanya, isusumpa talaga kita. Sige Kim, tagalin mo na, bilis. Sandali lang. Ang hirap tanggalin ng kadena eh. Teka, nasa si Mariel? Bakit hindi mo siya kasama? Mamaya na ako magpapaliwanag. Bakit? May nangyari ba kay Mariel? Ano nangyari sa kanya? Pinatay ba siya? Ha? Ano? Walang nangyari sa kanya. Hey, Ate Kim, pagtago ka, bilis! Ay nako, mabuti na lang at abala ang mga tao dito ngayon. Kung hindi, siguradong pagkakaisa nila tayong patayin. Kim, dali na, wala na sila. Ang hirap namang tanggalin eh. Kayanin mo ate. Ito lang ang paraan para makawala tayo sa hayop na kulungan na to. Oo nga, ito na. Ayan na. Kunin niyo ng mga gamit niyo, bilisan niyo. Magmadali kayo. Dito na tayo dumaan sa gubat. Bilis. Naku, hindi tayo pwedeng dumaan dyan. Hindi tayo dyan dumaan kanina eh. Alam ko, pero ito lang ang paraan para makatakas tayo. Pero teka lang, Kim. Paano si Mariel? Hindi siya sasama sa atin kahit napilitin natin yun. Baka nagsusumbong na yun sa matanda ngayon eh. Kaya bilisan nyo na bago pa nila tayo makita at maabutan. Dali! Anong magsusumbong siya ate? Hindi na siya sasama sa atin pa uwi? Ayaw niya na. Gusto niyang manatili dito dahil tinuturing daw siyang prinsesa. Wala naman ako magawa dahil ang hirap niyang pilitin. Anong sabi mo? Walang niyayang babaeng yun. Nakuha pa talaga tayong ipagpalit sa kaligayahan niya rito. Bakit ba? Ano bang ginawa ninyo? At bakit basang-basa ka yata ate? Kanina, hinayinan nila kami ng masasarap na pagkain. Si Mariel lang ang kumain dahil hindi naman ako nagugutom. Tapos, dinala nila kami sa isang bahay kung saan may malaking liguan. Lumublob ako saglit para hindi sila magduda. Nag-away pa kami ni Mariel dahil ayaw nga niya sumama sa akin. Ay, grabe naman talaga siya. Pero baka naman may something lang sa kinain niya. Kasi kilala ko yun si Mariel eh. Di naman niya magagawa sa atin to. Ryan naman, eto na nga nagawa na niya. Lumabas na din ang tunay niyang kulay. Alam niyo, wag na muna natin siyang husgahan. Kailangan nating makatakas muna. Bilisan niyo na. Ay, tatalas naman ang mga damo rito. Bilis, takbo na. Wala na kaming ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo sa masukal na gubat na yon. Ang kailangan namin ay makatakas. Habang tumatakbo kami ay napansin ko ang isang kuweba kaya naisip naming doon muna magpahinga at mukhang ligtas naman doon. Guys, tara na. Pwede tayo doon magtago. Teka lang. Baka may ahas. Ang silbi ng buntot pagi ni Ryan, di ba? Oh, hawakan mo na. Ikaw nang mauna. Sige na, dyan na tayo. Para naman hindi na tayo tumakbo ng tumakbo. Teka lang. Tingnan nyo. Parang may tao sa loob. Ha? Parang wala naman Naku, masama ang kutob ko Iba yung amoy Ba't ganun? Ang lansa. Kaya nga, parang dugo o kung ano eh. Oh, ito. Gamitin natin itong flashlight. Tao nga! Bakit nakakadena pa? Teka. Huwag tayong lalapit sa kanya. Bakit? Naamoy ko yung pagiging aswang niya. Ano? Teka, aswang? Ryan, nagpapatawa ka ba? Hanggang dito ba naman aswang pa rin? Teka, malay nyo naman totoong sinasabi ni Ryan. Pakinggan na lang natin siya. Diyos ko, kawawa naman to. Ba't nakakulong siya dito sa madilim na kuweba?
Itanong kaya natin. Sandali! Sabi huwag kayong lalapit eh. Dahil nasa loob na kami ng kuweba, ay amoy na amoy namin ang masangsang na amoy na yon. Galit ang babaeng nakatingin sa amin at walang ano-ano'y bigla itong nagpalit ng anyo. Lumabas ang kanyang matatalas na pangil at ang mahahabang kuko, mahabang tenga at dalawang malalapad na pakpak. Takbo, bilis! Sabi ko sa inyo eh, bilisan niyo, takbo na! Lumabas na tayo ng kuweba, bilis! Dito! Ano ba yung nilalang na yun, ate? Naku! Aswang nga yun! Mabuti na lang nakatali siya, kung hindi, kinain na tayo nun. Pero anong uring aswang yun? Bakit ganun ang itsura niya? Kim, sa tingin ko yun yung danag. Nakita niyo naman yung pangil niya, di ba? Parang sa vampira. Ha? Alam mo ang mga uri ng mga aswang? Oo naman. Grabe, baka talaga Darren. Ang dami mong alam, lalo na sa mga aswang-aswang na yan. Ang akala ko talaga, mga manananggal, tiyanak, tiktik, wakwak at sigbin lang ang mga aswang. May mga ganyan din pala. Nako, Joshua, napakarami pang klase ng mga aswang, no? Isa pa lang yan sa mga nakita natin. Baka hindi mo kayanin kapag marami nang nakita mo. Hindi ako makapaniwala sa nakita natin. Totoo ba talagang nangyayari to? Ano bang nangyayari? Hindi ba ako nananaginip? Ngayon, naniniwala ka sa aswang, ha? Ikaw na mismo ang nakakita kung paano sila magpalit ng anyo. At hindi ka nananaginip, Darren. Totoo itong nakikita mo. Grabe, muntik na tayo dun ah. Mabuti na lang talaga nakakadena siya. Hindi kaya yan yung alagang sinasabi ng matanda na yun? Baka dyan kayo ipapakain. Walang iya. Kung yan na nga, mabuti pang tumakas na lang talaga tayo. Kailangan pa nating balikan si Mariel. Teka lang. Kim, baka ipahamak pa tayo ng babaeng yun eh. Grabe na talaga tong nangyayari sa atin. Hindi na talaga ako makapaniwala eh. Totoo ang nangyayaring ito. Alam ko ate, pero kung iisipin nyo sa henerasyon natin ngayon, wala namang nababalita na may ganitong nangyayari. Biruin mo, isang baryo sa bundok tapos puro babae lang. Parang sobrang hirap naman paniwalaan nun. Mahirap nga Darren, pero nandito na tayo. Nangyayari na sa atin. Tumatakas na nga tayo eh. Tama, totoo naman yan, Joshua. Ang iniisip ko lang, paano kung may mamatay sa atin? Paano natin ipapaliwanag sa mga kamag-anak natin, ha? Tama na yan, Darren. Walang mamamatay sa atin. Kailangan natin makatakas dito ng sama-sama. At kung mangyari man yan, sabihin natin ng totoo. Maniwala man sila o hindi. Grabe, natutroma na ako sa nangyayari sa atin eh. Sana pala talaga sineryoso ko yung martial arts para naman makalaban ako sa kanila. Ang lalakas nila eh. Basta, kung ano man na mangyari, kailangan nating magtulungan, ha? Yun ang mahalaga. At saka, wag na wag mag-aaway-away, ha? Sangayon naman ako sa inyo. Pero talagang hindi ko mapigilang magalit kay Mariel eh. Ang hirap mawala, nandito pa rin oh. Nakakainis eh. Lahat tayo galit sa kanya, Darren. Pero kailangan nating pakinggan ang panig niya. Baka kasi may dahilan talaga siya eh. Kung ano man yun, sana maging worth it, no? Nagpatuloy kami sa paglalakad kahit wala kaming kasiguruhan kung may patutunguhan ba tong tinatahak naming daan. Pero ilang saglit lang, bigla na lang nagsilitawan kung saan-saan ang mga babaeng kanina lang ay nasa baryo pa. Naku, nandito na sila. Buisit. Nasundan nila tayo ate. Humanda kayo. Lalaban tayo sa kanila. Ayokong mapakain sa halimaw na yun oh. Marami pa akong pangarap sa buhay eh. Ryan, ilabas mo na yung buntot pagi mo. Yan lang ang armas natin. Bilis! Kung magawa nyo silang talunin, aagawin ko naman kagad yung mga armas nila. Magagamit natin yung panlaban sa mga natitira. Hoy, Darren, ano naman ang alam mo sa pakikipaglaban? Tignan nyo nga yung mga katawan na yan. Mas malaki pa yata sa ating yun eh. Hoy Ryan, mas malaki naman ang katawan ko sa'yo no? Pero sigurado mas malakas sila sa akin. Kaya lang nga namang hayaan na lang natin sila ha? Ayoko ngang mamatay. Humanda na kayo! Maya-maya pa ay bigla na lang may sumugod kay Darren at Joshua. Mabuti na lang hawak nila ang buntot pagi at nasa akin ang isa. Mabilis yung hinampas ni Darren dahilan para masugatan ito sa muka at mabitawan ang sibat. Uy! Ang galing pala nitong buntot pagi. Tignan mo oh, sugat na sugat. Hoy Darren, huwag kang pakampante dyan, marami sila. Uy, Darren, kunin mo na yung sibat, bilis! Mag-iingat kayo! Naku, Kim, sa likod mo! Ryan, bantayin mo mga susugod sa'yo. Mamamatay ka talaga dyan kung wala kang gagawin. Buisit! Joshua, tulong! Darren! Si Ryan! Buisit!
Maya-maya pa ay sabay-sabay na silang sumugod sa amin dahilan para magkahiwa-hiwalay kami. Kabadong-kabado ako, Hukom, dahil wala naman akong alam sa pakikipaglaban. Hinahanda ko na lang yung sarili ko sa tuwing may susugod sa amin at wala naman ako ibang magawa kundi ang hampasin ito ng hampasin ng buntot pagi. At dahil doon, kahit papano hindi nila magawang makalapit sa akin. Sige lang! Puro sugat ang matatamo nyo kapag lumapit kayo sa akin! Ganyan nga ate, pero mag-ingat ka ha! Mabilis sila! Grabe! Sobrang dami nila! Kaya natin to! Magtiwala lang kayo! Uy, pagod na ako eh. Huwag ka mapapagod, Ryan! Kaya natin to! Ryan, yoko! Naku, ang bilis! Darren! Mag-iingat ka sa likod mo! Buisit ka! Huwag kayong susuko, ha? Hindi talaga! Oo nga, kahit ang dami nila, hindi kami susuko. Pero pakiramdam ko mamamatay na ako sa pagod. Lumaban ka lang! Buisit! Wala susuko sa inyo, ha? Tulong, guys! Joshua! Joshua, tumayo ka! Ang laki ng katawan mo! Kaya mo yan! Tulungan niyo si Joshua! Mabilis na sinugod ni Ryan ang babaeng nakadagan kay Joshua. Nabalak siyang saksakin. Pero napigilan naman ni Ryan yun. Kinuha ni Ryan ang sibat na nalaglag sa ibang babae at ito ang ginamit niya para saksakin ang babaeng yun. Dahilan para makabawi si Joshua at may tulak pa ang isa. Napatay ko yung isa. Ano? Pero Ryan, hindi na mahalaga yun. Takbo na! Bilisan niyo na! Teka, Darren, sa likod mo! Kim, takbo na! Ano ba? Bitawan mo ako! Naku, Ate Kim! Bitawan mo ang ate ko! Pinaghampas ko na pero hindi siya tinatablan. Ayaw niyang bitawan si ate! Hindi ako makahinga! Bitawan mo siya kung hindi papatayin kita! Anong gagawin natin, Joshua? Papatay niya si ate! Kailangan natin gumawa kagad ng paraan! Hukom, kahit nahihirapan akong huminga, ay pinilit ko pa rin kunin ang kutsilyo sa bulsa ko at walang alinlangan kong sinaksak sa tiyan ang babaeng sumasakal sa akin. Magaling, Kim! Bilis, takbo na! Ryan, bilisan mo! Kailan ba tayo tatantanan ng mga to? Hanggat hindi tayo napapatay, malamang hindi nila tayo titigilan. Kaya bilisan nyo na! Huy, Ryan! Nakatulala ka dyan, bilisan mo, kumilos ka na! Ryan naman, huwag mo nang alalahanin yung napatay mo. Ikaw yung papatay nila kung hindi mo yung pinatay, okay? Ryan, please naman. Utang ko sa iyo ang buhay ko kaya kumilos ka na. Ryan, ano ba? Bilisan mo na! At sa tingin nyo, saan kayo pupunta, ha? Ate, yung matanda. Hoy! Pabayaan nyo na kami kung ayaw nyo mamatay lahat ng tao dito. Nagpapatawa ka ba? Ilan lang ang napatay nyo sa angkan ko. Baka nakakalimutan nyong isang baryo kami. At saka tingnan mo nga yung sarili mo. Puro ka na sugat. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kami papayag na mapatay nyo kami. Pero itong kasama nyo, mukha nagustuhan yata ang lugar namin. Mariel? Mariel, ano ka ba? Ba't nandyan ka? Talagang sasama ka na sa matandang yan, ha? Guys, sumuko na lang kayo. Wala na kayo mapupuntahan, no? Malalakas sa mga tao dito. Hindi nyo sila kaya. Baka mapahamak lang kayo lalo. Mariel, talaga bang buo na ang desisyon mong sumama sa kanila? Ayaw mo na umuwi sa atin, ha? Ayoko na. Kung makakauwi pa kayo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Mariel. Napakasama mo. Lumabas din ang tunay mo ugali. Taksil ka! Mariel, lahat ng ginawa namin para sa'yo, ano, itatapon mo na lang ba yun? Teka, tinutulungan ko lang naman kayo, no? Ang gusto ko, pare-pareho tayong mabuhay. Lalo ka na, Kim. Ayaw mo ba naman yung buhay, ha? Hindi ka na mamomroblema. Malaya ka at ituturing ka pang prinsesa. Hindi ko yun kailangan, Mariel. At hindi mo rin yun kailangan. Mas maganda ang buhay natin sa atin. Kaya mag-isip ka naman. Sige na. Kaya nga, nag-iisip nga ako. Alam mong kailangan ko yun. Ito na ang matagal kong pinapangarap. At alam mo yun, Kim. Mariel, ano ba? Hindi mo ako katulad. Marami kayong pera. Mayaman kayo. At nakukuha mo ang mga gusto mo. Samantalang ako, kailangan pa naming paghirapan ng mga gusto namin bago tumakuha.
Kaya wag mo akong sasagutin ng ganyan ha, dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Mariel, seryoso ka ba? Ngayon mo pa talaga naisip yung mga ganyang bagay, ha? Mariel, mag-isip ka naman. Pareho tayong mahirap po. Pero ni minsan hindi ako nainggit sa mga kaibigan natin. Dahil hindi naman nila pinaparamdam sa atin yun eh. At saka alam mo Mariel, hindi porket mayaman kami ay nakukuha na namin lahat. Yang kasiyahang nararanasan nyo, minsan lang namin maramdaman yan. Kaya wag mo kaming sisihin ha. Dahil ni minsan hindi namin pinaramdam sa iyo na kahit mahirap kayo, hindi namin kayo dapat maging kaibigan. At bakit ngayon mo lang sinasabi yan ha? Hindi namin alam na sa loob ng ilang taon nating pagkakaibigan, may tinatago ka palang inggit. Oo, inggit na inggit ako sa inyo. Kaya ngayon, hayaan nyo na ako dito. At kung gusto nyong mamatay, bahala kayo sa buhay nyo, no? Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni Mariel. Tumalikod na siya para iwanan kami. Dahil sa matinding labang pinagdaanan namin, nang hina na ako at halos mapaluhod na ako sa pagod. Pero mas nahihirapan at nasasaktan ako dahil sa mga sinabi ng kaibigan ko. Pero hukom, nang mapag-isipan ko ito ng mas mabuti, nasabi kong hindi ko rin siya masisisi dahil siguro dito lang siya nakaramdam ng kasiyahan na matagal na pala niyang gusto. Pero dahil sa lahat ng usapang yon, hindi ko napansin na may sumugod sa aking isang babae at nagawa nitong hawakan ng leeg ko at sakalin ako. Hindi nagtagal ay sumunod na rin ang ibang mga kasama nila at sinugod ang mga kasama ko. Napatingin ako sa kanila nang halos sabay-sabay silang sumigaw. Hindi nagtagal, lahat kami ay hawak na ulit ng mga babae. Hindi ko man lang magawang pumalag dahil alam kong kahit anong gawin ko, wala akong laban sa lakas at liksi ng mga babaeng humahawak sa amin. Ikulong niyo sila. Wag na wag niyo silang palalabasin. Bantayan niyo at hintayin ang pagsapit ng gabi para magawa na natin ang tradisyon. Napakasama mong matanda ka. At anong ginawa mo kay Mariel? Bakit ganun na lang siya umasta, ha? Wala akong ginawa sa kanya. Narinig niyo na ba ng sinabi niya, di ba? Siya ang may desisyon nun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sigurado akong may ginawa ka sa kanya. Makinig kang mabuti sa akin. Papatayin kita kapag nakawala pa ako dito. Kung makawala pa kayo, tingin ko kasi hindi na. Magkikita na kayo ng alaga ko. Alaga mong kasing pangit mo, ha? Kita na lang tayo mamaya, ha? Magdasal kayo ng magdasal. Baka sakaling iligtas pa kayo. Umiiyak ka ba? Hindi, wala to. Wala lang to. Bakit? May sugat ka ba? Nasaktan ka ba? Wala. Ate, bakit umiiyak ka? Dahil yun sa sinabi ni Mariel. Dahil lang sa sinabi ni Mariel, umiiyak ka? Iniisip ko lang kung nagkulang ba tayo kay Mariel bilang kaibigan niya. Naparamdam ba talaga natin sa kanya na kailangan niya ding maging mayaman para lang maging kaibigan natin? Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kayong kasalanan sa nararamdaman niya. Lahat tayo walang kasalanan dun, no? Alam niyo, maarte at maldita siya. Hindi, mali. Sobrang arte at napakamaldita niya. Pero alam niyo, hindi naman niya sinasabi sa atin yun na ganun pala yung nararamdaman niya. Alam niyo, pakiramdam ko talaga may ginawa yung matandang yun sa kanya. Kaya niya nasabi yun. Hindi normal yun. Kim, tahan na. Huwag mo na lang isipin yun. Wala tayong kasalanan, ha? At saka hindi rin natin siya iiwan dito. Kailangan natin makaalis lahat. Tayong lahat sa lugar na to. Sa tingin ko, kailangan lang talaga nating hintayin ang gagawin nila mamaya. Hindi na tayo makakaalis dito eh. Ano ka ba naman, Darren? Paano kung wala na tayong magagawa mamaya, ha? Tingnan nyo, sobrang naghahanda na sila sa mga gagawin sa ritual. Nagugutom na rin ako. Ang layo pa ng gamit natin. Nandun lahat yun sa gilid. Kailangan natin magplano. Wala na rin dito sa akin yung kutsilyo. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa na makakaalis pa tayo dito. Parang sobrang labo na eh. Joshua, ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi nakakatulong eh. Pasensya na Darren ha. Gusto kong lumaban pero kahit ako rin. Tingin ko himala na lang talaga kung makakaalis tayo mamaya eh. Ayoko ring sabihin pero baka ang hatama si Mariel.
Baka nga hindi na talaga tayo makakaalis pa sa lugar na to. Guys, pasensya na talaga kayo ha. Humihingi talaga ako ng patawad kasi ako ang nagsama sa inyo rito eh. Hindi ko naman talaga alam kaya sana patawarin niyo ako. Insan, ano ka ba naman? Hindi mo yun kasalanan. Hindi naman natin alam na mangyayari to eh. Walang may gusto sa atin ito, okay? Pare-pareho lang tayong gustong magsaya dahil nakakapagod na yung puro trabaho. Tapos hindi naman natin inasahan na ganito palang mangyayari. Huwag mong isipin, Joshua, na sinisisi ka namin dahil hindi. Nagpapasalamat pa nga kami dahil naisip mong mag-hiking eh. Kung siguro iba yung dinaanan natin, baka hindi tayo napunta rito. Mali. Dapat ibang lugar na lang talagang inakyatan natin. Hindi rin naman ako nagsisisi na nandito tayo. Kasi bagong experience sa atin to. Basta makaligtas lang tayo. Hindi rin tayo makahingi ng tulong kasi wala namang signal dito sa lugar nila. Guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Plano lang ang kailangan natin, pati na rin pakikipagtulungan. Kapag nagawa natin yun, sigurado makakaligtas tayo sa lugar na yun. Sana lang din, mabago pa natin ang isip ni Mariel. Kim, magbabago yan. Kaibigan niya tayo eh. Hindi niya tayo matitiis. Ewan ko lang Ryan pero mukhang desidido na talaga siya. Hanggat hindi tayo namamatay, may pag-asa pa. Hukom, maya-maya pa ay bigla na lang lumapit sa kulungan namin si Mariel. O eto, kumain na muna kayo. Alam kong nagugutom na kayo eh. Hindi kami nagugutom. Ikaw rin, mamamatay kang gutom. Wala akong pake kung mamatay akong gutom. Kaya pwede ba umalis ka na? Ha? Taksil ka. Mariel, ano bang nangyayari sa'yo? Mariel, uy, ano ba? Wala nangyayari sa akin no. Kaya kung ako sa inyo, kakain na lang ako kesa mamatay sa gutom, 'di ba? Mariel, pwede ba? Umalis ka na lang. Total, hindi mo rin naman kami tutulungan eh. Hindi ko naman kasi ilalagay sa panganib ang buhay ko. Binigyan ko na kasi kayo ng pagpipilian eh. Kaso, mas gusto niyo yatang mamatay talaga eh. Di magdusa kayo, bahala kayo. Mariel, sa tingin mo ba kapag nanatili ka dito sa lugar na to, mabubuhay ka ng matagal? Nagkakamali ka. Gagawin ka nilang alipin kagaya ng mga babae na yan. Magiging sunod-sunuran ka sa matanda na yon. Mariel, mag-isip ka naman ng mabuti. Ano ba? Nag-iisip naman ako eh. Kaya nga mas gusto kong manatili dito. Dahil gusto ko pang mabuhay. Yun! Mukhang nagpauto ka na talaga sa mga sinasabi ng matandang yun. Ganyan pala talaga kapag may mataas na hinahangad. Masyadong nagiging makasarili. Hoy! Wag niyo nga akong subukang konsensyahin dahil hindi i-epekto sa akin yan, no? Mariel, pasensya na ha? Pasensya? Para saan? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya, no? Dahil nagpapasalamat pa nga ako sa'yo. Ha? Kanina lang halos isumpa mo ko kasi dito ko pa kayo dinala. Alam mo, totoo namang galit ako sa'yo. Kasi sa dami pa naman ng lugar, dito pa talaga ha? Pero dahil hindi naman ako mamamatay kagaya nyo, nagpapasalamat ako sa inyo. Grabe Mariel, nag-iba ka na talaga. Hindi na ikaw si Mariel na kaibigan namin. Akala ko pa naman hindi mo kami matitis dahil kaibigan mo kami ng maraming taon at dahil may pinagsamahan tayo. Pero hindi pala. Walang kwenta pala sa'yo lahat yun. Nagkamali kami. Kumain na nga lang kayo. Ang dami yung drama. Makasarili ka pala, Mariel. Sige lang, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Diyan na nga kayo? Puwisit na yun. Hoy, huwag niyong kakainin yung pagkain na yan ha. Mabuti nang nag-iingat. Kahit gutom ako, hindi ko kakainin yan. Ate, guys, hindi ko na talaga alam ang gagawin natin ngayon. Hukom, matapos nun ay hinayaan na lang namin ang pagkain. Wala ni isang nagtangkang kumain doon kahit pare-pareho na kaming gutom. Nang sumapit ang gabi ay kabadong-kabado na kami. Isa-isa nang nagtitipon ang mga babae sa gitna ng lugar nila kung saan may malaking apoy. Maya-maya pa ay nilabas na kaming lahat sa kulungan at pinaluhod sa harapan ng malaking apoy na yon. At isa-isa naman nagsisayawan ang ilan sa mga babae na akala mo ay nagri-ritual. Teka lang Ate Kim, bakit nandito ka? Akala ko ba hanggang bukas pa kayo? Hindi ko rin alam, Darren. Pero dahil siguro ayaw ko maging kaisa nila.
Baka ipapakain na rin ako sa alaga nilang halimaw. Aswang! Aswang nga yun! Tignan niyo si Mariel. Sayang-saya kasama yung matanda. Talagang walang pakialam sa atin. Hayaan niyo na nga siya. Wala na tayong magagawa sa kanya. Teka, ano bang ginagawa nila? Bakit hindi na lang tayo ipakain kagad sa aswang na yun? Ang dami pang arte. Siguro nagre-ritual sila. Tingnan nyo, bilog na bilog ang buwan. Oo, sa tingin ko nga rin. Kayong mga bihag namin, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para iligtas ang sarili nyo. Kapag nakaligtas kayo, maswerte kayo. Pero kung hindi, wala na tayong magagawa. Kailangan nyong tanggapin ang kapalaran nyo. Ano pa bang kailangan niyo sa amin? Bakit hindi niyo na lang kami ipapatay kagad? Gusto niyo pa talaga kami pahirapan eh. Iisa lang naman ang kahahantungan kundi kamatayan. Dahil ang sabi ng kaibigan nyo, mas maganda daw kung papanoorin namin kayo. Kaya sa tingin ko, may punto din naman siya. Talagang nananadya na yung babaeng yun ah. Hoy Mariel! Ano ba to? Talaga bang wala kang awa sa amin? Ha? Ganun ba kalalim ang galit mo sa amin? Ako, si Apo Ami, pinuno ng baryo ng mga babaeng malalakas, ay nagpapahayag na aking binubuksan ang seremonyang ito. Simulan na ang tradisyon. Matapos yun sabihin ng matanda, ay naghiyawan ang mga babae at kung ano-ano pa ang ginagawa. May nagsasayawan, may nagtatambol, meron namang humihiyaw ng kung ano-ano na hindi namin maintindihan. Ilang saglit lang ay sumigaw si Apo Ami at may narinig kaming pumapagaspas sa taas. Kaya kaagad akong kinabahan. Dahil ang lakas ng kutob ko na ang nilalang na yon ay isang aswang. Ano bang pinaplano nyo, ha? Bibigyan daw ng pagkakataon. Pero ano to, ha? Mas lalo nyo na kaming nilalapit sa kamatayan. Teka, hindi yan ang tinutukoy ko. Ano? Nagkukunwari pa kayo? Gusto lang naman ninyo kaming patayin. Hindi yan ang tinutukoy kong kakalabanin nyo. Itong mga babae na to ang makakalaban nyo at hindi ang aswang na yan. Eh kung ganon, bakit nandito yan? Ha! Maghanda na ang lahat! Grabe. Darren, tumayo ka na dyan. Kailangan na natin kumilos. Oo, at kailangan natin ng buntot pagi at asin. Maghanda kayo. Mapapalaban na naman tayo. Mukhang mapapaaga ang pagkain ng halimaw ngayon. Ha? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Walang matitira ngayon dahil nakawala ang aswang. Kailangan siyang labanan para mahuli ulit. Kunin na natin ang mga gamit natin. Bilis! Kaagad na kaming kumilos dahil abalan naman ang mga babae sa kung anumang ginagawa nila. Ang iba ay tumatakbo. Ang iba naman ay natatakot. May ilang malalakas ang loob na naghahanda para labanan ang aswang. Kaya kinuha kaagad namin ang mga gamit namin at naghanda sa kung anumang pwede naming kaharapin. Akala ko ba malalakas sa mga tao na to? Bakit para namang nagtatago sa iba? Baka hindi nila kayang labanan ng aswang? Malakas nga sila, pero may kahinaan din. Pare-pareho tayong tao. May punto si Ryan. Baka kaya nila yan kinulong sa kuweba at pinapakain na naging tradisyon na nila dahil takot sila na baka pati ang tribo nila na to ay kainin din ng aswang. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang mga bihag! Darren, kunin mo yung sibat. Hindi nila tayo dapat makuha. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Joshua, hampasin mo! Walang iya ka. Etong sayo. Hindi na ako matatakot na pumatay. Ate Kim, tiyan ka lang sa likod namin. Huwag kang lalabas ha. Pero teka, gusto kong tumulong. Kami nang bahala rito. Huwag niyo na kaming alalahanin. Tutulong ako. Huwag niyo akong alalahanin. Dahil kaya ko rin to. Kaya ko ang sarili ko. Guys, ang dami pa nila. Oo, pero mukhang hindi na yan ang problema natin ngayon, Darren. Nandyan na ang aswang. At parang nilalabanan na ang iba sa kanila. Kailangan muna nating makaalis sa mga babae na to. Ang lalakas nila. Hukom, dahil nakailang ulit na kaming nakipaglaban sa mga babaeng ito, parang nakuha na namin ang paraan kung paano sila talunin. At meron kaming nilamang sa kanila.
Kapag sumusugod sila ay paisa-isa at hindi nagtutulungan. Kami naman ay dumedepende sa isa't isa. Tumutulong sa isa't isa. Napapatay namin ang iba gamit ang sarili nilang sibat. Meron akong kasalukuyang nilalabanan. Nang hahampasin ko na sana ang babae, ay nagulat ako nang bigla na lang itong nawala. Nang sundan ko ng tingin ay dinagit pala ito ng aswang paitaas. Nang tingnan ko ang paligid, puro nakahandusay na ang mga babaeng kanina lang ay nilalabanan ang aswang. Hawakan niyo tong buntot pagi. Kapag lumapit siya, hampasin niyo kagad. Walang iya ka, Mariel! Darren, wag! Darren, ano ba? Bitawan mo si Mariel! Karen, hindi siya makahinga. Ano ba? Ang sama mong babae ka. Ang sama na ugali mo. Ang kapal na mukha mong lumapit pa dito. Darren, tama na! Teka lang! Magpapaliwanag ako! Hindi namin kailangan ng paliwanag mo. Nakikita mo bang nangyayari ngayon? Kapag may namatay isa man sa amin, hindi kita mapapatawad. Teka lang, naiintindihan ko pero ginawa ko yun para sa inyo. Ano? Para sa amin? Pero paano? Ano yung sinasabi mo, Mariel? Huwag mo sabihin sa amin na hindi ka talaga ginayuman ng matandang yun. Walang ganon. Pero alam kong may hinalo siya sa pagkain na pinapakain niya sa amin ni Kim. Nagpanggap akong kumain. Pero ang totoo, sinuka ko yun lahat dahil ramdam kong may kakaiba at nagpanggap ako na nagayuman niya ako. Pero sinumbong mo pa rin kami, Mariel. Oo, dahil may plano nga ako. Ako nagpakawala ng aswang na yan para patayin silang lahat dito at makaalis na tayo. Dahil nalaman kong kinatatakutan nilang alaga nilang yan, no? Teka, paano mo naman nagawa yon? Hindi na mahalaga yun. Kailangan na nating makalis dito, bilis! Hindi natin matatakasan ang aswang na yan. Baka pati tayo patayin niya at gawing pagkain. Hindi malabo yun, kaya kailangan na nating kumilos. Sa tingin niyo ba, maiisahan niyo ako? Pwisit! Isa kang taksil, Mariel! Dapat ka na ring mamatay kasama ng mga kaibigan mo! Hinding-hindi kami papayag na isa man sa amin ay mapatay nyo! Teka lang, yung aswang oh! Mariel, hawakan mo tong asin. Sabuyan mo yung aswang. Kami nang bahalang humampas ng buntot pagi. Oo, sige! Kim, hawakan mo na rin tong sibat. Gamitin mo to. Mabilis na natumba si Apo Ami nang sumugod ang aswang sa kanya. Kami naman ay naghanda na rin kung sakali mang sumugod siya sa amin. At hindi nga kami nagkamali. Galit na galit itong tumingin sa amin at walang alinlangang lumipad papunta sa kinaroroonan namin. Mariel, sabuyan mo na ng asin. Darren, hampasin mo na! Mariel, sige pa! Yan! Nasusunog ang balat niya! Joshua, mag-iingat ka ha. Huwag ka dyan sa unahan. Bilis! Hampasin niyo pa ng buntot pagi! Oo nga, dali! Yan! Nasusunog siya sa asin! Pero kailangan hindi na siya makalipad, di ba? Basta, ako nang bahala! Teka ate, anong gagawin mo? Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Hayaan niyo ako! Ate, ipapahamak mo ba sarili mo ha? Bumalik ka nga rito. Ano ba naman kayo? Kailangan kong gawin to. Pwede ba mamaya na kayo mag-away? Hindi pa siya patay, oh. Ikaw na lang kaya gumawa ng gagawin ni Ate Kim para naman may ambag ka. Hoy, ano ba Darren? May ambag ako, no? Nagpaliwanag na ako, di ba? Ay, guys, yuko! Yuko! Mabilis na tumulong si Joshua kay Ryan. Ako naman ay umikot sa kabilang gilid at hinintay ang tamang tiyempo. Masusi akong nakaabang doon at hindi ko namalayan na meron palang tao sa likuran ko at mabilis akong hinawakan sa leeg. Ang akala niyo ba tapos na ako? Hindi pa. Papatayin ko pa kayong lahat. Hindi mo kami mapapatay! Dahil hawak ko pa ang sibat, ay mabilis ko itong inihampas sa kanya. At nang humarap ako, ay walang alinlangan ko sang sinaksak noon. Dahilan para mapasuka siya ng dugo. Nang hugutin ko ang sibat, ay napaluhod siya sa lupa. Kim! Dapa! Mariel, sabuyan mo lang, huwag kang titigil. Darren, puntahan mo si Kim. Baka buhay pa yung matanda na yun. Wala na. Patay na siya. Teka, hindi pa. Tabi dyan. Ako nang tatapos. Guys, wag natin siyang tantanan ng paghampas ng buntot pagi at sabuyan natin ang asin. Kailangan masira ang pakpak niya. Ako nang bahala. Gamit ang sibat, pinagsasaksak ko ang kanyang mga pakpak dahilan para mapunit at masira ito. Nang magawa ko yun, ay hindi na siya makalipad. Kinuha kong muli ang sibat sa kanyang pakpak at kaagad yun sinaksak sa kanyang katawan. Dahilan para mapasigaw siya sa sakit.
Si Ryan at Joshua naman hindi pa rin tumitigil sa paghampas ng buntot pagi. Nang lumingon ako kay Mariel ay sinasampal niya ngayon si Apo Ami. Sige lang! Sige, subukan mong lumapit! Teka, hindi na yan lalaban. Anong hindi? Sila nga tong gustong-gusto tayong patayin di ba? Kim, ako na bahala sa kanya. Tulungan mo na lang yung mga lalaki doon, sige na. Teka, sigurado ka ba, Mariel? Oo, ano ba? Kayang-kaya ko to. Sisiw lang ang isang tono. Sumigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong, ha? Oo naman. Uy Joshua, sige ba? Teka, sandali lang. Tama na. Patay na yan. Sa tingin ko nga rin, tama. Sunog na rin yung balat niya. Hindi na siguro yan mabubuhay. Sa baon ba naman ang pagkakasaksak ni Kim Ewan ko na lang kung mabubuhay pa yan. Astig nitong buntot pagi Epektibong pangontra sa aswang. Siyempre, ito ring asin. Ayos na ba yan, ha? Wala na, patay na to. Patay na rin yung matanda. Ay, guys! Sa tingin ko, kailangan na talaga nating umalis. Bakit? Lalaban pa ba sila? Ipatay na tong pinuno nila. Kaya nga yata sila nagagalit kasi patay na yung pinuno nila. Kilos na, bilisan nyo! Teka lang. Parang hindi sila haatake. Parang gusto lang nila tayong umalis na. Tingnan nyo. Tama ka, Darren. Halika, tingnan natin. Ibinaba ko na ang sibat na hawak ko. Napansin ko ring parang huminahon na sila. Kaya yun ang naging hudyat namin para umalis na. Nagmadali na kaming kunin ang mga gamit namin saka dali-daling umalis. Bago kami makalayo, lumingon muna ako sa kanila at nakita kong umiiyak na ang ilan sa kanila dahil namatay na nga ang pinuno nilang si Apo Ami. Ate Kim, naawa ka ba sa kanila? Diyos ko, hinding-hindi dapat kaawaan ng mga yan. Tingnan nyo, laki na sugat ko. Sus, pare-pareho lang naman tayong may sugat dahil sa mga babaeng yan, no? Ka, buti pa kaya to si Mariel, Wala man lang kadungis-dungis. Paano magkakadungis yan? Pinagkanuluban naman tayo sa mga hayop na yun. Teka, galit ka pa rin ba talaga sa akin? Galit pa rin kayo, ha? Kahit nagpaliwanag na ako? Oo, at habang buhay akong magagalit sa'yo. Muntik na kaming mamatay dahil sa ginawa mo. Alam ko may kasalanan ako. Kaya nga humihingi na ako ng tawad Mariel naman kasi. Bakit ba kasi sinumbong mo pa kami? Di sana hindi na kami nakita, di ba? Paano iiwan niyo ako doon? Alam ko naman magpaiwan ako. Kaya sinumbong ko na lang kayo. At saka ayos naman Napakawalan ko naman yung aswang, di ba? Hindi yun ayos, Mariel. At hindi ka namin balak iwan. Gusto namin tumakas pero babalikan ka namin. Hahanap lang kami ng paraan kung paano sila matatalo. Dahil hindi nga kami pwedeng abutan ng gabi sa kulungan na yun. Malay ko ba? Yun agad ang pumasok sa isip ko naiiwan niyo ako. Alam mo Mariel, akala talaga namin magpapaiwan ka na dun kung ako lang masusunod talagang iiwanan kita. Nakakabuisit ka kaya. Alam mo, totoo yun. Ang sarap mo kayong patayin kanina. Party kasi yun ang plano ko. At saka kung hindi ko yun gagawin, sigurado akong hindi maniniwala sa akin yung matandang yun, no? Tiwalang-tiwala nga siya sa'yo Kaya pati tuloy kami nadala sa acting skills mo. Pwede na ba ako mag-artista, ha? Pwede na, nakakapikong ka Kaya wag na kayo magalit sa akin. Sige na. Hindi nyo lang alam kung anong pinagdaanan ko. Mapakawalan lang yung aswang na yun. Teka lang ha. Meron lang ako gustong malaman. Paano mo ba nalaman na aswang yung alaga nila? Sinabi sa akin ni Apo Ami. Sinabi niya sa akin kung saan nakatago. Diyos ko, pagdating ko doon, grabe ang baho, yak! Tapos hindi pa ako naniwalang aswang siya kasi tao naman siya nung nagdatnan ko doon. Oo, kami nga rin Tapos bigla na lang nagpalit ng anyo, no? Tinuruan ako ng matanda kung paano siya paamuin. Nagdala ako ng karne ng baboy ramo at yun ang binigay ko sa kanya. Bumalik siya sa pagiging tao hanggang matanggal ko yung kadena niya. Tapos mabuti na lang, gabi na siya lumabas ng kuweba. Sakto ang pagdating niya Teka lang, so plano mo pa talaga kaming ipalaban sa mga babaeng yun Alam mo ba kung gaano sila kalakas, ha? Alam ko, ginawa ko yun kasi alam kong kaya niyo silang talunin. Mabuti na lang dumating kaagad yung aswang. Hindi natuloy. Tinulungan pa tayo, di ba? Kung ano-ano pang iniisip namin kanina, lalo na si Kim. Gosh, hindi niyo pa rin ba talaga ako kilala? Siyempre mas mahalaga kayo sa akin. Mga kaibigan ko kayo Tinanggap niyo nga ako ng buong buo at wala na ako mahihiling pa. Alam mo ba kung ano-anong mga sumpa na rin ang nasabi namin tungkol sa'yo?
Sa sobrang inis, gusto ka na nga nilang patayin eh. Alam ko rin. Pero alam ko rin naman na hindi niyo yun kayang gawin. Lalo ka na, Darren. Hoy, ibahin mo ako no. Papatayin talaga kita. Ouch! Ang sakit naman nun. Oh, teka. Di ba? Napatunayan na namin ni Kim na totoong aswang? O ano masasabi ninyo ha? Ano? Hoy, Ryan, wala ako dyan ha. Si Darren lang talaga yung kontra sa inyong dalawa eh. Labas ako dyan. Sus! Kasama ka kaya? Kunwari ka pa, no? Oh, Ryan, nati, pasensya naman. Hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang eh, kaya hindi talaga ako naniniwala noon. Oh, ngayon, ano na? Oo na, sige na, totoo na sila. Mabuti na lang talaga meron tayong kaibigan na apo ng albularyo. Walang iba kundi si Ginoong Ryan, ang Albularyo Jr. Walang anuman. Teka. Naririnig niyo ba yun? Bakit? May aswang na naman ba? Hindi. May talon ako naririnig. Teka, oo nga no. Tara, puntahan natin. Oh my gosh, gusto ko maligo. Baho-baho ko na Tara. Ako rin eh. Sinundan namin ang naririnig naming agos ng tubig. At hindi nga kami nagkamali. May talon nga doon, kaya dali-dali naman kaming bumaba sa tubig at kagad na nagtampisaw. Wala na kaming pakialam kung ano pang meron doon dahil sobrang lagkit na ng mga katawan namin. Ay, sa wakas, ito lang ata ang maganda sa lugar na to. Maganda naman lahat eh, pero mas maganda to. Ay, ang lamig ng tubig. Teka, ang sarap pero guys, gutom pa rin ako. Teka, ang liwanag ng buwan no. Dito na lang kaya muna tayo magpalipas ng gabi. May mga dala naman tayong pagkain eh. Parang hindi ko yata kaya matulog dito Ako rin. Baka mamaya hindi lang danag ang makita natin eh. Ayos lang yan. Marami ka pa namang asin at buntot pagi. Di lalabanan ulit. Pero si Mariel na. Ayoko nang lumaban eh. Pagod na ako. Ano? Tama. Si Mariel din naman ang malamang puntirya niya, no? Galit pa nga rin siya. Ito naman si Darren masyadong nagdamdam. Huwag kang lumapit sa akin. Alam kong pinaplano mo, no? Takbo na, Darren! Ay, naku, Mariel. Akala niya siguro ang gan-gan niya. Uy, bumaba ka nga sa likod ko. Ang bigat mo, uy! Hindi ako mabigat Natawa na lang ako dahil sa kulitan nila. Sandali pa ay umahon na ako para magluto ng makakain namin. Sinamahan naman ako ni Ryan at dalawa kaming naghanda ng pagkain. Uy, Kim, kumusta naging experience mo dito? Ano, ayos ba? Sa sobrang ganda, ayoko nang bumalik. Bakit naman? Wala na yung aswang. Tapos na rin yung pinuno nila. Di malaya na tayo makakabalik dito. Ang ganda kaya na itong talon na to. Sobrang linaw. Mabuti nang nag-iingat, Ryan. Sa iba na lang, wag na dito. Sa bagay, hindi pa rin naman kasi patay yung ibang mga babae. Oo, at malamang pipili sila ng panibagong pinuno nila. Kaya wag na tayong bumalik dito, ha? Uy, teka. Aswang na naman ba yung pinag-uusapan ninyong dalawa, ha? Hindi. Ayusin mo na nga yung bigas para makapagsaing na tayo. Buti na lang, Boy Scout ako nung high school. Kaya alam ko kung anong gagawin. Ang OA mo naman. Bilisan mo na dyan, nagugutom na tayong lahat eh. Paano kasi hindi pa kayo kumain kanina eh? Ako naman na naghanda nun kaya walang kung anong halo yun, no? Aba, malay ba namin? Mabuti na nag-iingat sa'yo, no? Kaya nga, at saka malay mo walang halo. Pero ang totoo, patago pala nilang nilagyan, 'di ba? Sa bagay. Sige na, bilisan na natin para makakain na. Matapos naming maghanda ay naghintay lang kami ng ilang minuto para maluto ang mga pagkain. Saka kami nagsalo-salo. Doon na nga kami nagpalipas ng gabi. At ang kagandahan naman ay wala na kaming naramdamang kakaiba. Ligtas at wala ng problema hanggang sa sumapit na ang umaga. Nagpasya na ang lahat na bumaba na ng bundok at umuwi. Ay, salamat naman. Nandito pa yung kotse ko. O ano, sakay na, bilis. Gusto ko na umuwi. Salamat, makakauwi na din. Tara na, halina kayo. Hindi, iwan na lang yan si Mariel. Ako na naman. Batuhin kita dyan eh. O tama na, sakay na, bilis. Ay, gusto ko na talagang huminga sa kama ko. Kailangan rin natin magamot yung mga sugat natin. Baka magka-infection eh. Tama yan. Kaya nga, pero naisip ko lang
Ang galing pala nating makipaglaban. Oo nga, no? Natalo natin sila. Siyempre, kasi nagtulungan tayo kaya nagawa natin yun. Yes! Basta sama-sama, kayang-kaya. Yun, no? Tara na nga! Umuwi na kaming lahat pagkatapos nun. Hukom, Your Honors, sa dami ng naranasan namin, hindi lang namin napatunayan na totoo ang aswang, kundi may mga pangyayari talagang ang hirap paniwalaan, pero iba naman ang pakiramdam kapag ikaw na ang nasa ganong sitwasyon. Kapag talagang kasama mo ang mahal mo sa buhay, wala kang hindi magagawa para lang iligtas sila. At kapag nagtutulungan naman, siguradong magagawa nyo ang bagay na yon ng mas mabilis at mas mahusay. Lahat maliligtas kapag nagtutulungan. Minsan hindi maiiwasan ang pag-aaway ng magkakaibigan o magkakapatid. Pero sa huli, kayo-kayo pa rin ang magkakasama at magtutulungan.